Pinanood ko po yung vlog ni Bopil, wala man siya nung masamang sinabi against kay Beyonce. Yan po ay, ano po, paalala lang po yun mga kaibigan. Kung sa part ko talaga, yung galaw, iba yung sayaw. Sabihin natin may paayudayod. Pasensya na. May paayudayod. Hindi rin naman talaga tayo aani ng papuri. Hindi tayo dyan. Okay yan. Ito po ay advice paalaala. Ha? Ito. So, medyo para nga din naman kay Kalinga Prab, hindi rin naman talaga maganda, guys. Kung sa part ko, eto kagaya ng video na to, yung video na panoodin nyo. Kung sa part ko talaga, yung galaw, iba yung sayaw. Sabihin natin may paayudayod. Pasensya na. May paayudayod. Hindi rin naman talaga tayo aani ng papuri. Hindi tayo dyan medyo madidismaya, nakakatikim pa tayo ng mga maaanghang na salita mula sa mga taong sumusuporta sa iyo. Yun ay pakiusap sa kanila. Na wag munang lumabas sa Facebook. Siguro picture pwede man siguro. Pero magsasayaw ka niya ng TikTok sa reel, tapos nanakawin, ibabash. Kawawa naman yung mga Kalingap Angels, mga kaibigan. So, sana po nawaan nyo po ito. Ka-off comment ba? Yung video. Bawal pong mag-off comment sa video. Especially ikaw ay Dios reactor. Pakisabihan po si Bopil, bawal po mag-off comment na reactor. Especially mga Dios. Marami nang galit. Mga kabilang kampo. Inaaway na ako nila. Pinanood ko po yung vlog ni Bopil, wala man siya nung masamang sinabi against kay Beyonce. Yan po ay, paalala lang po yun mga kaibigan. Ba't yung i-answer si Bopil, meron ba siyang sinabi na masama? Kontra kay Beyonce, wala mong baga. Yan ay paalaala po, reminder, no? Sa lahat ng Kalingap Angels, hindi lang mo kay Beyonce. Kamusta mga kalingap, mga ka-Adonis? Patungkol dito sa issue pa rin ng TikTok ni Beyonce. Kung matatandaan natin sa live ni Kuya Bal, nagpaliwanag siya kung ano ang kanyang take dito. Yes, take, sapagkat karamihan sa mga EDSI fanatics at mga supporters ni Beyonce ay hindi matake itong nangyari kay Bebe Beyonce. Marami ang disappointed. Marami ang naiinis. Lalo na sinasabi nila na kinakampihan daw ni Kuya Bal itong si Bopil. Sa tingin ninyo, kung kayo ang aking tatanungin, kinakampihan ba ni Kuya Bal si Bopil? O iba ang kanyang nais na iparating na mensahe o ipaliwanag doon sa issue ng TikTok ni Beyonce? Yan ang gusto kong himay-himayin sa inyo ngayon. Na para bang hipon na masarap kainin, kakainin ng parting masarap at itatapon ang ulo na wala namang lasa. Yan ang gagawin natin. Una, naniniwala ako na hindi kinampihan ni Kuya Bal si Bopil. Si Kuya Bal na rin ang nagsabi na hindi niya kinakampihan si Bopil at pinapaintindi niya sa atin kung ano ang kanyang nais na iparating na mensahe patungkol dito sa issue ng TikTok ni Beyonce. Isang halimbawa na hindi kinakampihan ni Kuya Bal si Bopil. Alam niyo kung ano? Alam niyo kung bakit? Kasi iba naman yung pinapaliwanag ni Kuya Bal. I don't think na pinuntirya ni Kuya Bal yung issue kung bakit nagagalit ang mga EDSI supporters, ang mga Beyonce supporters. Nag-concentrate lamang si Kuya Bal, nag-focus siya patungkol doon kung bakit hindi dapat magpala-TikTok si Beyonce kasama ng iba pang Kalingap Angels na sinasabi niyang Star of the Night or Superstar ng mga Kalingap Angel kagaya ni Carla at ni Joy Diwata, which is tama naman. No, wala tayong pinag-uusapan, hindi natin problema yung TikTok nila. And in fact,
Alam natin na yung TikTok ni Beyonce ay nakalipas na. At yung paalala ni Kalinga Prab, pakisuyo na wag munang magpala-TikTok, ay nangyari pagkatapos na nung TikTok ni Beyonce. Ibig sabihin, nakalipas na yon. Kaya nga nadidisappoint at naiinis, marami ang nagagalit na mga EDSI supporters kung bakit daw kasi inilabas pa yung video na yon. Wherein nangyari na yon at yung paalala ni Kalinga Prab ay bandang huli na lang din naman. Ibig sabihin, hindi na nagpapala-TikTok itong sila Beyonce pagkatapos ng paalala ni Kalinga Prab. At ang pinapaliwanag ni Kuya Bal naman, hindi para depensahan si Bopil, kung hindi ipaliwanag kung bakit hindi dapat magpala-TikTok si Beyonce at ang mga Kalingap Angels. Kasi nga naman daw, mga sikat, nagagamit ang TikTok o yung mga reels ng Kalingap Angels ng mga ibang tao na gusto silang pagkakitaan. No, yung iba syempre kapag nag-viral yan, no, lagi nakasalampak yung kanilang mga video diyan. Yung ibang tao, may inis, yung ibang tao naman ay papasamain sila doon mismo sa kanilang nakikitang video. Dahil kumbaga sa Kalingap Angels, itong tatlo na ito, si Beyonce, si Carla, si Joy Diwata, ang tinatawag na flag bearer. Niingatan nila yung reputasyon, yung imahe ng tatlong Kalingap Angels na ito. Hindi naman natin sinasabi na pabayaan na yung ibang Kalingap Angels. Kung baga, ito kasi yung tatlo na nasa frontline. May sinabi ba si Kuya Bal na tama si Bopil? May sinabi ba si Kuya Bal na tama lang na nilabas ni Bopil yung TikTok video ni Beyonce? Wala naman. Wala naman siyang sinasabi na ganun. Ipinapaliwanag niya lang naman yung patungkol nga kung dapat hindi dapat madalas na nagti-TikTok itong si Beyonce. Sinabi niya na yung mga consequences, sinabi niya na yung mga mangyayari kung bakit. Kaya naman nagagalit ang mga EDSI supporters ay hindi dahil sa baka pinagbabawalan na mag-TikTok si Beyonce. Na bakit si Beyonce lang? Bakit si ganito hindi sinisita? Bakit si ganyan hindi sinisita? Hindi naman kasi ang issue dito ay yung pagsasabi ni Kalinga Prab na wag magpala-TikTok. Ang issue dito na kinagagalit ng mga EDSI supporters, ng mga supporters ni Beyonce, ay yung impression nila na napasama itong si Beyonce, na pinalalabas na malaswa ang sayaw ni Beyonce. Hindi pinag-uusapan dito yung kasuotan na sinasabi nila na walang masama sa suot ni Beyonce. Hindi naman yun yung issue eh. Ang issue kasi doon ay parang lumalabas na masagwa, hindi tama yung sayaw ni Beyonce. Yun lang naman yun eh. Bakit nyo iniiwasan yung talagang kinagagalit ng mga EDSI? Hindi issue ang TikTok yung pagpapaalala ni Kalinga Prab. Alam na nila yan. Alam ng mga EDSI yan. At sila man mismo, naniniwala ako, napabor sila na wag magpala-TikTok itong sila Beyonce. Na ayaw din naman nilang mapasama at magamit sila Beyonce dahil sa mga videos na yan. Ang kinagagalit nila, pinapalabas na si Beyonce ay malaswa. Kaya sila nagagalit. Ang tanong ngayon dito, patungkol kay Bopil, tama ba ang ginawa ni Bopil? Dahil lang sinasabi niya at sinagot na rin naman niya doon sa kanyang video na may mga nag-forward na mga supporter daw ni Beyonce na nadidisappoint, no? Na nagpapaalala, na nag-aalala na bakit daw ganoon ngayon si Beyonce, na bakit ganito, na bakit ganoon. So, ang sinasabi nila dito ay concerned sila doon sa bata. So, ni-reach out nila si Bopil para paalalahanan itong si Beyonce. Para magkaroon ng awareness. Hindi lamang kay Beyonce daw, sabi nila, kung hindi sa mga ibang Kalingap Angels din daw. Ang problema ngayon kasi dito, ang na-highlight, hindi yung awareness. Ang kinaiinis ng karamihan ng mga supporters ng EDSI, bakit nilabas pa yung ganong video? At magkomento na hindi maganda ang sayaw ni Beyonce, na sinasabi nilang masagwa ang sayaw ni Beyonce. Hindi naman talaga dun sa kasuotan eh. Hindi yan ang issue. Ang issue dun, ang pinalalabas daw kasi na malaswa yung sayaw ni Beyonce. Yun. Kasi kung talagang concern lang din daw ang pag-uusapan, awareness, di sana daw, nung nag-send ng mensahe, ng mga screenshot ng video, itong sinasabing di umano'y supporter ni Beyonce, tagahanga ni Beyonce kay Bopil, ay dumiretsa na siya kay Kalinga Prab. Nasabihan si Beyonce na ganito, paalalahanan na may mga video nakarating na kumakalat na ganito na wag na masyadong magpa-video-video, wag na masyadong mag-TikTok. Reminder lang din. Pero ang nangyari daw, ipinalabas, ipinakita
doon sa screen ipinlay yung klase ng sayaw. At sinasabi ng iba na mismong si Bopil daw ay hindi sang-ayon doon sa sayaw ni Beyonce. Kaya marami ang nagagalit. Kasi nga naman daw, kung ikaw ay magbibigay ng awareness, ang sabi nila ay dapat nasa gitna ka lamang na hindi lalabas, nasasang-ayunan mo talaga yung taong nagpasa sa iyo ng video. Kung baga, sasabihan mo, o sige po, ganito po ang gagawin natin, papaalalahanin natin, kakausapin namin si Kalinga Prab na kausapin si Beyonce o ang ibang Kalingap Angels, kung sino man dyan, na wag na masyadong mag-TikTok ng ganitong klase, na iwasan kahit papano kasi nga, marami ang hindi nakakaintindi, marami ang baka magalit at iba ang isipin, marami kasing iba ang conservative, yung mga ganun ba. Pero ang nangyari, bakit daw nilabas yung video na ganun? At instead of awareness ang mangyayari, mas lalong madidiin pa raw si Beyonce. At ito nga daw ang nangyari talaga. Kaya sila naiinis. Parang pinupuna yung iba, pero yung iba naman ay hindi nila pwedeng punahin. Pero napanood naman natin ang video ni Bopil. Nakita ko na nagpapaalala lang din naman dito si Bopil. Sinasabi niya kung ano yung concern. Ang problema lang dito, hindi niya masyadong nabalanse. At ito ang pinaka-the best sana na nangyari. Kung talagang concern tayo kay Beyonce, hindi na sana pinakita yung video. Kung sinasabi daw ni Bopil na kaya siya nag-off ng comment section ay para hindi mabas si Beyonce, di sana mas maganda daw na hindi na lang pinalabas yung video instead doon sa pag-o-off ng comments kung talagang concern daw. Yan yung atin pong mga nababasa sa comment at nilalaman ng kanilang mga saloobin, especially EDSI supporters, Beyonce supporters. Kaya kung tatanungin ninyo ako, kinampihan ba talaga ni Kuya Bal itong si Bopil? Sa tingin ko, hindi. Si Kuya Bal na rin ang sabi mismo niyan. Sapagkat iba naman yung pinapaliwanag ni Kuya Bal at iba naman din talaga yung issue ng mga EDSI supporters kung bakit sila nagagalit. It's not about the TikTok, no? Yung pagti-TikTok ni Beyonce. The issue is how Beyonce was presented doon sa video ng TikTok at kung ano ang naging impresyon ng nakararami. Kasi nga daw pinalalabas na masagwa ang TikTok ni Beyonce. Doon sila galit. Hindi dahil sa pinagbabawalan mag-TikTok. Kung hindi doon mismo sa sayaw ni Beyonce na wala naman tayong nakikitang masagwa. Walang mali, may mga tao lang talaga na mga mali-mali. Yun lang.